shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. And today our topic is all about rejection and refusal. So before we start our discussion today, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa our YouTube channel, don't forget to subscribe. And hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga incoming videos namin. Alright, so sa mga bagong viewers natin dyan, thank you so much for watching and please consider to subscribe. Okay, so before anything else, we are landed here as permanent residents together with my family. And of course, nag-hired kami we are under agency, American Philippines, and landed as permanent residents under EIP program. So, me is the one principal applicants, and yung dependents ko is my child, my 5 years old son that year, and of course my husband. Okay, so we entered here. My job position is food store supervisor in Tim Hortons company. Alright, so right now we are here in Newfoundland and Labrador province in Canada. So again, our topic is all about refusal or denial for visa application. So for us, it's very important because when we say Canada, napaka-strict talaga nila in terms of submitting the documents and of course dun sa mga requirements nila for the job na nire-required nila. So they are very strict for that. And this video guys is para sa mga applicants or nagbabalak na pumunta dito sa Canada. And kung ikaw naman ay nandito na sa Canada and right now international student ka or temporary work permit or open work permit na mag-a-apply in the future for permanent residence, this topic for today is best for you. Stay tuned guys! Okay, first reason is misinterpretation or misrepresentation. Okay? So when we say that one, yung misinterpretation natin dun sa mga forms or misunderstanding natin dun sa mga forms. O na-encounter ko, ang dami talagang forms na binibigay or binabato sa ating si immigration. So, importante na ma-double check natin yon. Mga supporting documents natin dapat tama, original. Kapag hiningi nila yung photocopy original, you can support or you can submit that one. Iwasan din natin yung fake documents or fake job working experience. Example, dun sa nire-required sa iyo na position, wala ka pala naman talaga in real life na ganong job experience. So, ginawa mo, pinake mo na lang. And then, kapag minsan may mga si IRCC, may requirements na age. So, reversing ka ng birth date mo. Like, pinalitan mo yung birth year mo para ma-comply mo yung requirements. So, under din siya ng misrepresentation. So, guys, another thing dito is yung sa marriage mo, non-genuine marriage. Kunyari, gusto mo or example, isasama mo yung husband mo dito pero hindi naman pala kayo marriage. So, fake yung marriage certificate nyo. So, under din siya nito. Magiging grounds din yon. So, yun yung mga possible na nagiging grounds natin. So, in that reason, please avoid fake documents. Be honest on that. Alright? So, number 2 is medical grounds or health grounds. So, they are very strict in terms of medical grounds. Medical status mo or health status mo. So, one of the requirements when you applying at permanent residence, so, bago nila i-review yan,
nagre-record sila ng medical examination. So they have accredited hospital only na magkakandak ng medical. Example, sa Philippines, nagpa-medical kami sa St. Luke's. I think dalawa lang yung yung hospital sa Philippines na ina-accredited ni IRCC. So, isa dyan sa medical is si St. Luke's. So, yan. Pag ang findings nila or na-find out nila na mayroon kang severe health condition, yan, isa din sa magiging grounds nila yon. Kasi pag punta mo dito sa Canada, libre dito yung di ba, health, yung in terms of health, libre. Pero and of course, yung job mo nga na in-applyan, kaya sila nagkukuha ng mga foreign workers, right? Para makatulong sa bansa nila or sa Canada na maging progressive yung yung mga company, 'di ba? Maging productive, pero hindi naman mo masusupply or hindi capable yung health condition mo dun sa job mo na pinag-anuhan. So possible maging grounds din siya. Okay? So, yan, nire-record talaga nila. Even bata, example, family kayo, family of 7 or family of 5, lahat ng ng kids mo is need to undergo the medical examination. Okay? So, number 3 is criminality. So, when we say criminality, yan, napakahigpit ni Canada, nila dyan, serious in terms of that. Kasi they want a safe environment, safe country, and ma-ensure nila na ang mga foreign workers na pumapasok sa kanila is walang criminal records. So, ano ba yung criminal records na kailangan nating mabigay or ma-submit? So, first is kung hindi ka naman nagpunta sa ibang bansa or hindi ka ex-OFW, ang isa-submit mo lang is NBI. So, nagre-record sila kahit sa first application mo, nagre-record sila ng NBI, and then sometimes nahingi pa ulit sila before visa stamping or before sila mag-release ng decision, is nagre-record ulit sila ng another latest NBI records. So, hinihingi nila yan sa atin. And number 2 is kung nagpunta ka sa ibang bansa or nag-abroad ka or visitor's visa ka, basta 6 months pataas na nag-stay ka dun sa ibang bansa, you need to submit a police clearance. Example, question, 3 bansa or 4 na bansa na yung napuntahan ko, ma'am and sir. So, you need lahat ng yon, kailangan mo kumuha ng police clearance. So, yung police clearance na yun, dapat latest. Kasi yung pag kumuha ka ng police clearance sa ibang bansa, may nakalagay din doon kung hanggang kailan lang siya, yung duration niya. Okay? So, dapat latest. Hinihingi din nila yon. Okay? So, yon, importante na wala kang criminal background dun sa bansa na pinanggalingan mo or else sa NBI sa Pilipinas. Okay? So, kasi magiging grounds din yon. And of course, kung yung anak mo is 18 years old pataas at nag-visit siya, kunyari OFW ka sa Australia or other country, nag-visit siya, nag-stay siya ng 6 months, and like 19 years old or 18 years old na siya. So, siya din ay kailangan na kumuha ng police clearance. Okay? So, number 4 is missing a deadline. So, dun sa mga ini-email sa inyo ni immigration, may mga deadlines dun sa baba. So, make it sure na nabasa natin, especially kapag DIY ka, hindi mo minsan na mapansin yon. So, dapat be alert sa mga sa mga deadline na yan, kasi possible maging grounds din natin yon. Minsan sa mga forms or sa mga supporting documents or additional documents na hiningi ni immigration is kailangan natin na magkaroon ng extension o humingi or mag-request ng extension. So you can email them or inform mo si agency na hihingi ka ng extension for that. Kasi kailangan mag-response muna sila kung pumapayag sila na mabigyan ka ng extension. Ano ba yung example nito? Kunyari, nandun ka sa Singapore and then umuwi ka sa Pilipinas to take a vacation and then
nagre-record sila ngayon ng documents mo na nandun sa Singapore. So, kakadating mo lang Pilipinas. So, iano mo doon, ilalagay mo yung reason kung bakit ka hingi na extension. Kasi, kakadating mo lang sa Pilipinas, tapos babalik ka na ulit. So, that's the reason. Another thing, yung mga releasing documents. Kunyari, yung police clearance mo, nasa ibang bansa mo kukunin, hindi pa talaga marirelease on that date. So, inform mo si agency mo para makahingi sila ng extension request. Alright? Next is immigration mistake. So, yan. Na-encounter din yan natin. So, when we say that one, si visa officer naman or si visa processor naman sa immigration or sa IRCC, yung nagkakaroon ng mistake. Like misinterpretation nila or misinterpret nila dun sa law, naging grounds mo siya. So, minsan din is hindi pala sa'yo yung nire-review nilang papers, tapos na-itag nila sa'yo sa pangalan mo. So, magiging din siya, reason din siya para ma-reject ka. So, the best thing that we need to do, if in case nangyari yan, is mag-hire tayo ng immigration lawyer or attorney to re-appeal or to reconsideration. So, sila yung magre-review niyan. And sila din yung paprocess kung paano nila ma-re-appeal yun. So, yon. And kung nasa agency ka naman, i-discuss yan sa'yo. Okay? Kung ano yung pwede mong gawin. Next is, number 6 is incomplete documents. So, they are again, si IRCC is very strict in terms of documents. Sa unang documents mo lang yan. Example, international student ka or temporary work permit. Yung sinubmit mong documents, nung nag-start ka palang mag-apply, kakailanganin mo po rin dun sa permanent residence. So, it's very important na ma-secure mo yung mga documents mo na ginamit mo nung una dun para dun sa permanent residence. Kasi minsan, example, temporary work permit ka. Pagdating mo dito sa Canada, ikaw na yung mag-a-apply for permanent residence. So, kung under ka na agency, hindi ka na i-assist na agency dyan. So, ikaw na yung magpa-process para sa permanent residence. Same with the student. Ikaw na din yung magpa-process ng permanent residence. So, wala ka ng immigration consultant dyan. So, very important na ma-secure mo yung documents kasi tine-check nila yung consistency. Okay? Kung sinubmit mo ito ng una tapos hindi mo na iba nung nag-apply ka ng permanent residence, so din siya, grounds din siya. Kaya lahat ng mga forms na binabato sa atin or binibigay sa atin ni IRCC to fill up, make it sure nabasa natin, naintindihan natin question by each question, isa-isa kasi madalas marami yan. So, isa-isa nating i-double check. Yung mga documents natin, i-secure natin. Mayroon kang soft copy, hard copy. Yung mga file name, dapat iayos mo based on the sequence na nire-record sa'yo. So, ang ginagawa ko dyan, kung mayroong required na document si IRCC or first na submission ko, kung ano yung pagkakasunod-sunod sa email na hinihingi, ganon din yung pagkakasunod-sunod dun sa documents na isinasubmit ko. So, yon, importante yon para wala tayong ma-miss. And of course, magkaroon ka ng backup copy, i-photocopy mo again. Para mas secure ka. Para in case ma-misplace, meron ka pang isang backup. Okay? And last is applying without knowing eligibility requirements. So, nag-a-apply ka doon, kunyari DIY ka or nandito ka na sa Canada tapos mag-a-apply ka ng permanent residence, 'di ba? Wala ka ng agency or wala ka ng immigration consultant. Ikaw na yung nagpi-fill up. So it's very important na alam mo kung ikaw ba eligible na mag-apply ng permanent residence or else ano ba yung pathway na dapat next natin before pa ng permanent residence. So alamin mo 'yon, maging familiar ka. Or else, minsan kasi, hindi natin alam
na tayo pala ay eligible na mag-apply ng permanent residence. So dahil hindi natin pinag-aaralan, wala na na lampasan na natin. Or else dun sa mga job offer or job nating ina-applyan, tapos hindi naman tayo pala dun eligible or hindi capable yung ating working experience, yung ating age, yung ating education background. So, nagiging grounds talaga siya. Especially sa mga international student. 'Di ba? Kung ang job experience mo ay hindi related dun sa course na kukunin mo dito, possible din siya maging refusal or maging rejection. Kung wala kang talagang matatag or magandang study plan. So, yun, magiging possible siya. What else? Dun sa age, yan, may required na age, hindi naman ikaw capable dun sa inano mo na yon, sa work na yon. So, iyan yung mga reason na possible or naging dahilan kung bakit marami sa mga applicants ang nare-reject whatever the pathway is that, whatever the visa is that. So, to avoid that, make it sure ma-double check natin, and of course, capable or eligible yung working experience natin, education background natin, dun sa job na papasukan natin or sa job na ina-applyan natin. Okay? And avoid fake documents. And always remember, honesty is the best policy here in Canada. So, napaka-strict nila in terms of that. Alright? So, if you are not yet permanent residents and hindi ka pa familiar dun sa mga requirements nila or ano ba yung mga pathway na pwede mong i-grab before the permanent residence application, please study. Mag-search ka dun sa IRCC, i-double check mo kung eligible ka na ba, ano ba yung mga requirements, and also i-secure mo yung mga documents na ginamit mo nung una mong application. Alright? So, yun lang guys. I hope na nagkaroon kayo ng idea to avoid that rejection or refusal during the visa application. That's all for today, guys. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye-bye!